everyone, good evening. So, ang topic natin for today is yung tinatawag na moral argument. So, pag sinabing morality, ito yung pagkakaalam mo sa kung ano yung tama. Okay? Pag sinabing wala kang morality is marami kang kasalanan. So, ang ibig sabihin, the morality argument is the powerful defense for the existence of God. It observes that all people, regardless of the culture or background, have a sense of right and wrong. So, lahat tayo meron tayong sense of right and wrong, kahit ano pang kultura natin. So, this universal moral compass points to a reality of divine giver. So, kapag may moral law, nasa puso natin kung ano yung tama at mali. Ang tanong, sino naglagay yan sa puso natin? So, walang iba, kundi ang Diyos. He is our moral law and giver. So sabi dito, if there is no God, then morality is just a human invention and has no ultimate authority. But because we know deep down in certain things that we truly good or evil, this points to a God who is the source of moral law, justice, and conscience. So, yung isang baby, example, pinatay mo, 'di ba? Kahit isang kultura sa mundo, alam natin na mali yun. Bakit alam natin na mali yun? Kasi yung morality, hindi natin inimbento. Hindi po yan inimbento ng society. Yung morality ay galing sa character ng Diyos. Galing mismo sa Diyos. Now, ang problem is, yung sinulat ng Diyos sa ating mga puso, sa konsensya natin, minsan namamanhid or pinapamanhid natin. Kaya 'di ba, hindi manhid yung puso natin sa paggawa ng kasalanan. Minsan kahit di gawin ng chop-chopin, ginagawa ng tao yan in a form of abortion. So in principle and practice, para mo ring chinap-chop yung bata at masama yun sa harapan ng Diyos. Pag ganun pagpatay, lalo na sa mga innocent and defenseless, 'di ba? So, sabi sa Romans chapter 2 verse 15 to 16, they show that the requirements of the law are written on their hearts. Their conscience also bear witness, and their thoughts sometimes accusing them, and other times even defending them. Ito pinapakita dito na ang kanilang magawa ay nakasulat sa kanilang mga puso. Ang panuntunan ng kautusan, ibig sabihin yung morality, isinulat sa puso natin. That's why nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan at kautusan. Pinapatunayan nito na budhi, yung konsensya natin ay nagpapatunay sapagkat minsan sila ay sinusumbatan nito at minsan naman ay pinagtatanggal ito sa kanilang isipan. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa mga Roma na kahit wala pang banal na kasulatan nun or written word, yung law, yung kautusan ng Diyos, yung morality ng Diyos, nakasulat yon sa puso natin. So, kahit di natin nabasa yung Biblia or Old Testament, sabi ni Pablo, kayo mga hintil, huwag niyong sabihin na hindi niyo alam kasi nakasulat yan sa puso natin. So, morality is not cultural but theological. Morality is theological. Ibig sabihin yung moralidad, hindi ito inimbento ng tao. Hindi ito inimbento ng parents natin. Kylie, hindi yan inimbento ng komunidad or society natin or mga congressmen and women. Yung morality, galing yan sa Diyos. It's theological. It comes from the very heart of God. So, may mga school na sinasabi na argumento na yung morality is social construct.
Ibig sabihin yung moralidad ay iniemendo ng mga tao. Basically, man is good. Yan. Kasi yung morality is galing sa ating Panginoong Diyos. Iniligay yan sa puso natin. Kung ang moralidad ay inimento lang ng mga tao, ibig sabihin, kung sa ibang culture, inaalagaan yung mga baby sa ibang culture naman, pinapatay yung mga baby. So, yung iba naman nagpa-practice ng cannibalism, kumakain ng kapwa-tao. So, parehas na okay yun kung pina-practice kung ito is social morality na pwede mag-determine mali. So, kung yung tao pumatay ng kapwa-tao, kung walang Diyos, kung objective truths ang anuhin natin, walang Diyos na nagsasabi ng mali yan, wala naman palang arbitrator sa langit na nagsasabi na mali ang ginawa natin kung walang Diyos. So, etong morality nito is not a social contract. Yung morality ay galing sa Diyos. Hindi natin inimbento. Pangalawa, yung God inscribed His moral law in human heart. So, yung moralidad ay isinulat ng Diyos sa ating mga puso, kagaya na nakasaad sa ating banal na kasulatan, at they show that the requirements of the law are written on our hearts. So, paano ito nakasulat sa ating mga puso? Merong witness, may nagpapatotoo. Their conscience are also bearing witness, and their thoughts are sometimes accusing of other, even defending them. Yung konsensya na nagpapatunay, kasi yung konsensya natin ang nagsasabi na mali yung ginawa natin or tama ang ginawa natin. But point number 3, your changed life is the best moral argument. Minsan, ang tendency natin ay i-argue o merong Diyos, merong moral lawgiver, pero sa nai-stuck tayo sa mga arguments, sa mga law of the arguments. Pero, buhay na binago, yan yung best arguments na meron tayo, lalo na sa ating pamilya. Hindi tayo pwedeng pumunta sa pamilya natin na merong Diyos at ito'y argument niya, theological argument or cosmological argument or moral law argument. Maraming argument patungkol sa Diyos, pero hanggat hindi na babago yung buhay mo, hindi ka papakinggan ng pamilya mo. At pilong nila, ipokrito ka lang. Imbis na mapabuti sila, mapapasama pa sila or mapapalayo pa sa Panginoon. Pinoproclaim mo sa kanila kasi hindi nagbabago yung buhay mo. So, yung moral argument, ito yung pagbabago ng ating buhay. Ito yung best arguments. Ito yung best moral argument na patunay kung gusto mong manalo sa pamilya mo, mawin yung heart nila. Kung ikaw, pakiramdam mo is lagi kang tama sa asawa mo, wala, talo ka pa rin. Pero kapag naging mabuti ka sa asawa mo, pinapakinggan mo siya, you will win the argument. Kasi yung best arguments is kindness, love, and kindness. Your changed life is the best moral argument. Kahit tama ka pa, kung palasigaw ka, palamura ka, wala din yun. Kailangan yung buhay na binago. Yan yung makakatulong at makakapaglapit ng mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. So, paano natin i-apply sa buhay natin? Beware of developing a sheer conscience. Pag sinabing sheer is, ito yung mainit na bakal na parang sa steak na sinishear, diba? Now, kapag yung mainit na bakal na yun ay dinikit sa laman, di ba mapapasa tayo, nasusunog. Pero yung first degree burn sobrang sakit. Pag second degree burn, sobrang sakit pa din. Pero pag third degree burn, yung mainit nagbabaga na at inano mo yung sa laman mo, manhid na. Kasi yung mga nerve endings sunog na. So, wag nating hayaan masunog tayo ng mga kasalanan na meron tayo. So, hayaan natin yung karakter